So, what's up mga ka-agri? So, ngayon po, pag-usapan natin yung about sa Black Astrolorp at yung mga information about sa kanya. So, ito po ang Black Astrolorp na rooster. So, saan nga ba nanggaling ang Black Astrolorp? So, base po sa pangalan niya, ito po ay nang-develop sa Australia. So, ang isang pangalan po nito ay Australian Orpington. So ayun, pinaikli po kaya naging Black Astrolorp. So ano po yung palatandaan or paano natin malalaman na pure ang nakuha natin ng Black Astrolorp? So, ito po, kung titingnan natin, ang Black Astrolorp po ay ang tuka niya po ay kulay itim o black. Then yung comb niya, straight comb, tapos kulay red, then wattle, yung ito po, kulay pula din, then yung earlobe, dapat po kulay pula rin. Tapos ang mata po nila dapat ay dark brown. So, punta naman po tayo sa paa. So, ang paa po nila, tulad po nito, so, dapat po ang paa ay black or slate blue, tulad po nito. Tapos po kung makikita nyo na may mga ano po yan, pinkish white sa ano po nila sa toe. So dito po sa pagitan ng mga daliri ng paa, tingnan nyo lang po. Ayan, dapat po yan ay pinkish white. Kung makikita mo po dito sa gilid ng ano yung paa, may mga kulay ano pinkish white. Yan po. Then, yung ilalim po ng paa nila, dapat po kulay puti yan. Kapag kulay yellow po yung sa ilalim ng paa, yan po ay Jersey Giant. Then, ang mga ano po nila, ang balahibo, kung makikita po yung katulad nito, meron po yung mga touch ng kulay green. Ito po. So, isa pong magandang quality ng Black Astrolorp. Ito po yun. Yung ano nila, balahibo ay may shining kulay green. Then ang Black Astrolorp po ay dual purpose breed. Pwede po siyang gamitin na para sa pag-produce ng itlog at pag-produce ng karne or meat type. So ito po yung hawak ko ngayon na Black Astrolorp Italian line. Ito po ay nasa 4 na kilo. Po, kasi kinakondisyon ko to ngayon. So nakahiwalay po ito sa mga hens. So yan po yung Black Astrolorp na hen, inahin. So ito po ay molting, kung makikita po nyo. So ito po ay napakalaki, nasa mga 2 kilo po ata ito. So yung parent po nito ay Jack Rose Athena line. So kaya po malaki. So yung mga hen po, ang mga hen po nito ay kayang mangitlog ng 250 to 300 eggs sa isang taon. So napakasipag po nitong mangitlog. So ang kulay po ng itlog nila ay light brown. From ano po, medium to large ang kaya po nilang iitlog. So ang isa pong karakteristik na nagustuhan ko dito sa Black Astrolorp, kasi ito ay free range chicken. Mahilig po silang kumain ng mga damo at ng mga... And ito naman po yung ano natin, ito po yung aking susunod na breeder. Kasi nagdagdag po ako ng breeder kasi ngayon, para makapag-release ako ng mga Black Astrolorp na hindi talaga magkakapatid. So ito po ay nanggaling kay Sir Fifth Cortero. Yung rooster po na pinakita ko kanina ay galing po yan sa Quezon City. Galing po yan kay Sir Carl Francis Manlutak. Tapos yung kanina, yung isang hen na pinakita ko, yun po ay galing sa Tayang Free Range Chicken Farm. Nandyan po sa sa malapit dito sa amin. So ayan. Kaya po makakapag-produce ako ngayong breeding season ng mga hindi na po magkakapatid na mga Black Astrolorp at pwede na po silang
breed. So ito po ay 7 months old. So by November, sakto po siya ng 8 months old. So ayun, pwede na pong mag-breed. Then ito naman po yung isang rooster natin. So bali dalawa po itong rooster dito. So nandun po sa loob. So ayun, sigurado po ako na ayun, makakapag-produce tayo ng hindi talaga magkakapatid na mga sisiw. So ayun, ito po. So isasala na rin to ngayong breeding season para po dagdag sa pwersa natin sa pag-aalaga ng manok at pag-produce at pag-breed. So ang isa po pong nakita kong pagkakaiba nito sa Rhode Island Red is ito po mga black Australorp ay mas masipag silang mag-forage. So ibig sabihin po yung mga black Australorp mas mahilig silang kumain ng mga damo, ng mga dahon. Based po sa experience ko sa pagmamanok, so ayan, mas masisipag itong mga black Australorp na mag-forage. So yun lamang po, and maraming salamat po sa panonood.